Riley and Emily have been best friends since they were young, but Emily have been planning to move to another city. Magandang hapon po. Umupo kayo. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. May nararamdaman po ba kayong kaba sa interview na to? Wala naman po. Maaari ko po bang kunin ang iyong informasyon, yung pangalan po? Ako po si Kate. Kami po. Ilang taon po? 21 po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Porokdos po. Ikaw po yung witness na nagpunta dito sa krimen na nangyari sa Santa Cruz, Porokdos. Meron lamang po akong mga katanungan na maaari niyo pong sagutin ng tapat at kung ano yung mga nakita nyo at narinig nyo. Maaari na po ba akong magsimula sa aking tanong? May naramdaman ka bang kakaiba sa kilos ng biktima at ng suspect? Maaari mo bang ilahad ang yung mga nakita at narinig? Opo. Nung gabing po yun, gusto ko pong uminom. Ngayon po, uminom po ako. Pumunta po ako ng kusina. Tapos may mga narinig po akong mga sigaw ng isang babae. Parang gusto pong humingi ng tulong. Ngayon po, lumabas po ako. May nakita po akong babae. Nagmamadali. Duguan po siya. Ngayon po yung aking nakita ng gabi yun. Nung gabing yun, mga anong oras mo nakita? 9 p.m. po. Nung narinig mo yung sigaw, saan banda ng bahay nila? Siguro po sa kwarto. Kasi po, Nung nakita mo yung babae palabas, anong kanyang mga kilos or ano yung mga kakaibang mga reaksyon niya? ano po siya, nagmamadali po siya eh. Parang matakas po, gano'n. Nakita mong babae na duguan, lumabas ng bahay nila. Maaari mo ba siyang i-describe o ilarawan? Mahaba po yung buhok niya. Maputi po. Nakita mo ba ang kulay ng damit niya? Orange po ata. Sa iyong paningin, anong relasyon ng dalawang babae po? Ng biktima at ng suspect? Kapitbahay ko po yung biktima. Yung babae naman pong nakita ko, parang magkaibigan po sila. Nagkikita ko po silang madalas. Ano pa po yung mga naalala or nakita nung gabing yun? Yun lang po yung mga naalala ko. So maraming salamat po. Itong mga impormasyon na binigay mo, maaaring makatulong sa amin to. Kung meron pa po kayong mga impormasyon or mga naalala, maaari po kayong bumalik dito or kontakin po kami. Maraming salamat na po. Alam mo ba bakit ka nandito? Alam mo? Hindi ka ba sasagot? Alam na namin ang ginawa mo, huwag ka nang magsinungaling. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ka ba talaga sasagot? Ito, nakikita mo to? Sinong gumawa niyan? Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, ikaw ang lalong mapapasama. Kung ako sa'yo, mami ka, nakikita mo yung kaibigan mong yan? Sino ang gumawa niyan? Hindi ka ba talaga sasagot? Ayan na ang ebidensya. Sasabihin mo na lang kung ano ang nangyari. Nakikita mo ba yan? Yan yung sinaksak mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Kailangan lang niya hustisya. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Kaya kung ako sa'yo, sumagot ka na. Ano, hindi ka magsasalita? Para saan pa yung bibig mo? Kaya nandito ka, kasi gusto kong makuha kung anong nangyari dyan. Gusto ko magsalita ka. Alam mo, nakakainis ka na. Hindi ka nagsasalita. Alam mo, sinasayang ng oras ko dito. Tatawagin ko na ang isa kong kasama. Baka mapano pa kita. Alam kong nakaka-stress ito para sa'yo. Pwede mo bang ikwento ang panig mo?
Nakikita ko mabuti kang tao. Ano ba talaga ang nangyari? May gusto ko bang ilabas o itapat? Narito ako para sa'yo. Alam kong maaaring hindi mo sinasadya, pero tingin ko kaya mo ayusin ito. Lahat tayo nagkakamali. Ang gusto ko lang sabihin mo yung totoo. Gusto ko tayong tulungan, pero kailangan ko ang tulong mo. Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano talaga ang nangyari? Ganito po kasi yung nangyari. Hindi ko po sinasadya na mapatay siya. Akala ko po kasi nung gabing mag-uusap kami, maayos po namin, kaso she keeps on yelling at me. Yun, puro masasamang salita yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ang selfish ko daw, bakit hindi ko siya hayaan umalis. Siya lang yung meron ako. Tapos, iiwan niya ako. Kaya nung nagalit siya, pati ako nagalit. So, may kutsilyo sa tabi ng banyo. Kinuha ko yun. Hindi ko alam anong pumasok sa isip ko. Bigla ko na lang siyang sinaksak. Hanggang sa nagulat na lang ako. Napatay ko na yung bibigan ko.